Step by step, paano kumuha ng apostle appointment. First, i-copy lang natin ang link sa description box para makapunta tayo sa page ng DFA. Dito, gagawa tayo ng, wala pa tayong account, gagawa tayo ng create account. So, fill pa lang natin yung mga details. First name, middle name and last name. Scroll na natin. The gender, date of birth, email address, and gagawa tayo ng password natin for this account. Na confirm na natin yung password, click natin I accept the terms and condition and go to register. Once na ma-register na natin, mag-send sila ng verification link sa email address na in-input natin. So, check na natin. Ayan. So, dito, after na ma-send yung link, click lang natin to verify yung account na ginawa natin. Ayan. Proceed to log in. So, next po, we need to type yung email address and password na ginawa natin kanina. Make sure na matandaan po natin or naisulat natin para makapag-login po tayo sa DFA appointment system. Next is declaration. I-click lang po natin. Scroll down natin sa baba at i-click natin ng I agree para maka-proceed po tayo sa next step. Terms and condition, the same. I-click natin ng agree. Documents, owner. So, ayan po, mamimili tayo kung saan po tayo mas malapit. So, sa akin, mas malapit ako sa DFA ASEAN. Ito po yung malapit sa MOA. Ito po yung napili ko. So, next. Ang next step po natin is mag-fill up po tayo ng details natin. Like, first name, middle name, and last name, De La Cruz, at date of birth, kung kailan po kayo pinanganak. Ayan. Let's say, October 21, 19, edit natin. Ayan, next. Ayan, 1995. So, fill up natin yung contact number and country of destination, kung saang bansa po tayo pupunta at need natin tong documents for authenticated. Let's say United Kingdom. Next is add documents here. So dito, i-check natin kung ano yung documents na gusto natin ipa-authenticate. Take note na ngayong pandemic, hindi sila nag-accept ng expedite. So, regular process lang yung ina-accommodate nila.
let's say, school requirements. Kailangan ko ipa-authenticate itong TOR and diploma. So, yan. Click lang po natin at ilang copies yung gusto natin ipa-authenticate. So, dito po sa right side, makikita po natin yung mga other documents na kailangan nating isubmit para po dun sa mga documents na gusto natin ipa-red ribbon or apostille. Ayan. So, next, select. Ayan. Kung okay naman po, tama yung mga details. Next na po natin. So, mamimili po tayo ng date kung kailan available para puntahan dun sa napili nating location at ipasa natin yung mga documents. So, kung makikita ninyo, wala na pong slot. Ubus na po until January 2020. So, hindi pa sila nag-open for next year, February. Ayan. And if ever na mayroon namang slot, mamimili tayo ng time kung kailan tayo free. Pero, ayan, chinecheck natin no available schedule sa mga months and date na to. So, kung gusto niyo pong apostille, dapat ahead of time makakuha na po kayo ng appointment kasi marami pong nagbo-book talaga dito for authentication. Just in case na nakanap na kayo ng schedule, nakapag-book na kayo, ito yung sample ng appointment para sa DFA. Next, procedure for application. So, once na nakakuha na tayo ng appointment, meron na tayong confirmation galing sa DFA, ipiprint po natin yon and yun po yung ipapakita sa guard upon entering, and kailangan din po natin i-prepare yung mga documents na ipapa-authenticate or apostille natin, and make sure na may dala po tayong valid ID, original, and yung photocopy kahit isa lang po. And then after nun, pwede na nating mag-proceed sa cashier para sa payment. So, kung mag-claim naman tayo, we need to bring yung official receipt kung yung mga binayaran natin, and yun po. So, next, requirements for filing or claiming. So, if ever po na hindi kayo po pwede or hindi kayo available para kumuha and pumunta sa location para i-present or i-authenticate yung mga documents, so kailangan nyo po ng SPE or Special Power of Attorney and valid ID. Together, valid ID din no representative. Same lang din po sa pag-claim.